Hello mga loves, hapon na. Oras na naman ang ating pagpapakain sa ating mga alaga. Takpan na natin ang ating ilong at tara na. So ayan yung ating mga manok, pakakawalan natin ito para makakain sila ng maayos. Tapos mamayang gabi, huling ko sila ulit. Yan. Makain na yung ating mga bibe. O, di ba? Para kahit nakakulong yung ating mga manok, na-experience pa rin nila yung makawala sila dahil sa ganyang paraan na ginagawa ko. Pakakawalan ko na alas 4 at kapag nakakain na alas 6, alas 7, pwede ko na silang hulin ulit. Ikukulong natin ulit doon sa kanilang kulungan. So ayan, punta muna tayo dun sa mga manok kong Texas. At ayan ang aming tanim na kamatis, malalaki na. Pwede na itong lagyan na ng poste para matalian na. May mga bulaklak na. Yan na. Andito na tayo. Ayan ang ating mga rabbit. At yung ating mga manok doon. Ayan, pwede nang i-harvest yan. Pero magpapakain muna ako ng aking mga alagang mga manok. Oy, may crack oh. Ayun, may crack. Nutok-tokan kasi eh. Hindi may iwasan yan. Magpapakain muna tayo ng mga manok tsaka bibi bago ko i-harvest yan. At ito nga pala, meron akong binlid. Ay malilit na bigas. Hahaluan ko yan ng feeds. Ayan, para hindi naman masyadong aksaya kapag pupuruhin ko ng feeds. Ang pinupuro ko lang na ipinipids yung mga bagong pisang manok at saka bibi. Pero pag malalaki na, hinahaluan ko na siya ng darako. Kaya yan, ganyan binlid. Yan, hahaluin lang natin ng ganyan. May feeds na, tapos may binlid. Pwede na itong ipakain. Ayan, kumakain na sila. Lipat naman tayo sa kabila. At yung bibi na maliliit ang atin namang bibigyan. Tsaka yung mga bagong pisa na manok. Ayan, nabigyan na rin natin yung ating mga bibi. So, yung bibi na yan, medyo hinaluan ko na lang din ng binlid. Mas marami pa rin yung feeds. Tsaka yan, ito ang pupuruhin natin mo ng feeds. Dahil kapipisa pa lang yan. Tsaka ayan. Wala pang halong binlid yan. So, makalipas lang ng 1 linggo, pwede ko nang haluan. So, lipat naman tayo sa kabila para pakainin naman natin si Evana. Yung ating mga rabbit, hindi ko na pinakakain sa hapon yon kasi meron silang kinakain na dahon ng saging. Ayan yung ating mga manok na pinakawalan ko. Mamayang 6 PM to 7 PM, huhulihin ko sila ulit. Tapos bukas ulit. Ganon ang gagawin ko para naman maging maganda yung kanilang paglaki. Ayan yung ating mga manok dito sa taas. So, hindi ko muna siya pakakawalan, bukas na lang. Lalagyan ko ng tali yung bawat paa nila para meron akong pagkakakilanlan kung sino yung magkakasama. Ayan ang ating mga bibi. At ayan naman yung ating mga itik. Meron na silang pagkain. O, tingnan nyo naman ang aking manok. Ayan, lumipad. Ayan, mamaya hulin ko ulit yung mga manok niyan ko ilalagay. Ngayon ang gagawin ko, kasi may maaga akong luto bukas, lalagyan ko na ng feeds yan. Or yung binlid plus may feeds. Para kung tanghaliin man ako na pumunta dito sa kanila, ay hindi naman sila magutom kasi nga nakakulong. Buti itong mga bibi na yan, nakawala naman. So kahit papano may mga nakikita silang pagkain nila kaysa dun sa mga nakakulong. Kaya ito yung lalagyan ko mamaya. Ayan. Update 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 31. 31 kaya lang Saan ba? Yan.
Hindi yan pwede. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 eggs. 41 dapat, kaya lang may crack. Yan, nakapakain na tayo ng ating mga alagang manok sa kabila, tsaka bibi. Oras naman para tayo mag-harvest ng ating mga paitloging manok. Itlog ng ating paitloging manok. Yan. Ayan, sa isang cage, naka-harvest ako ng 41 eggs. Andito na tayo sa kabilang cage. So, ayan, dito naman sa kabilang cage, naka-harvest ako ng 35 eggs. Mas maganda talaga yung harvest dun sa kabila kaysa dito.